The Lord is well pleased for his righteousness' sake. He will magnify the law and make it honorable. But this is a people robbed and spoiled. They are all of them snared in holes, and they are hid in prison houses. They are for a prey, and none deliver it, for a spoil, and none say it, restore. Who among you will give ear to this? Who will hearken and hear for the time to come? Who gave Jacob for a spoil and Israel to robbers? Did not the Lord? He against whom we have sinned? For they would not walk in his ways, neither were they obedient unto his law. Sabay-sabay. Therefore he hath poured upon him the fury of his anger, and the strength of battle, and he hath set him on fire round about. Yet he knew not, and it burned him. Yet he laid it not to heart. Let's pray, Lord. Salamat sa mga salita. Ako po palain niyo, Lord, ang karunungan as we try to learn, Panginoon, ang mensaheng yung gabi. Difficult passages, but actually madali lang. Gabayan niyo kami. Huwag kayo magkamali, Panginoon, especially mga tanim mga prinsipyo na to. Sa aking puso't isip, Panginoon, dahil ito pinapa-importante, papanahon din, Panginoon. So, yung mga kasinungalingan, avoid namin, at ma-identify at ma-avoid yung mga gusto yung gawin namin. Yun po yung mga gawa namin, especially kung nag-aaral pa lang. Ay tanim niyo po ang bawat isa sa inyong kalooban. Magbungay to, Lord. So, kailangan po, Lord, kayong mananati. In Jesus' name we pray. Amen. Mga po na po. Napawisan akong malamig. Anyway. Ayaw ko rin electric fan. Okay. Good evening po sa lahat. Good evening po. Bago yung title natin ngayon, balikan lang natin as usual yung ating mga nakaraan na Isaiah. Yung nakaka-remember po nung last week. Hirap ba? Yung 4 weeks ago, Father, to the children shall make known thy truth. So yun po yung may sakit at gumaling si Hezekiah. Yan, naalala ko kasi nga pag siya nagbubuhay pa, ay righteous siya, may tuturo niya. So consideration natin yon. Mga bata, pag tinitingnan natin, hindi lang yan pasaway. Lagi mong iniisip dapat na kung paano yung mga aral ng Panginoon natutunan mo, ipasa mo sa kanila. Hindi yun imposible, actually yun talaga yun dapat. So the best, matutunan natin lahat. And then, paano may pasa mo? Okay? Anyway, next dyan is yung so much blessing but no concern for others' tragedy. So again, ito yung negative Hezekiah. Sinabi na ng Diyos, ano mangyayari? Negative. Nangyayari, pinadisplay niya yung mga kayamanan, di ba? So, pero sinabi, hindi mangyayari sa panahon niya yun. Pero siyempre, bakit siya natuwa? Sabi niya doon, at least hindi niya makikita yung tragedy. So masama yun, hindi magandang halimbawa. At malungkot tayo pag yung mga anak natin lumalaki sila sa society na hindi maganda. Pero ngayon parang nakakabawi ang US, no? Sana tuloy-tuloy. Pero lagi sasabi sa inyo, parang minsan yung Christianity na ganyan, isa kalaban din natin yan eh. Totoo lang. Lalo mga politiko, nakikisaw-saw lang kung ano yung malakas eh. Okay na rin, kaysa naman yung mga nangyayari dati, yung mga kabaklaan, medyo sina-challenge na rin, no? So, okay yun. Sige nga, kasi pag natuluyan na makawawa yung mga anak natin, labanan natin dapat yan, okay? And then, second to the last, yung pardon, strength, and the glory of the Lord revealed. So, nagbago yung tono. Yung tema, after Hezekiah, medyo sikat na verse po yan, chapter yung 40. Okay? Diyan yung eagle, di ba? At napapakita yung glory ng Diyos pag tayo malakas. Naalala niyo yung lesson natin doon.
And last week, see, know, consider, and understand the Holy One of Israel. So, medyo komplikado din yung chapter. Yan ang pinaka-tema, nakuha natin, yun. Marami kasing ano dito eh. Parang lahat naman tayo sa buhay natin, ang daming pwedeng dumating sa buhay natin na magpili ka, biglang, hindi natin alam, ano, si Sandra, bigla pala may tita na mayaman, at dito ka na, ano, parang may nangyari sa amin ganun eh. So, diadem nun. Hindi ko masabi kung napasama ba o napabuti. So, in a way, napabuti. In a way, hindi natin alam. So, paano mo magde-decide ng tama? Kasi may mga darating eh, sa buhay natin. Yeah, last week, consider, no? See, know, and consider, and understand the Holy One. At kilala mo ang Diyos. Dapat, hindi lang, at iba-iba po tayo ng pagkakilala, level ng pagkakilala sa Diyos. Kaya nga, aral tayo ng aral dito, nagkakaalaman din tayo habang tumatagal, ganyan po yung Kristiyano eh. Nakikita mo sino yung tatagal, yung lalong naglilingkod habang siya ay tumatagal, ang Kristiyano, natututo, lumalago. Iba na masyadong ano lang, iba naman pag ganyan-ganyan. So hindi maganda yun. Lalo may last week. Yeah, so ginamit lang po yung mga illustration dyan para bandang uli yung mga naniniwala sa Diyos, syempre lalo maniwala, consider ang Diyos. So ngayon parang ganun pa rin, pero maganda, sikat na chapter din po to, Isaiah 42. Sino kaya ay servant dyan? Sikat niya, sino ba yung abuse rich and not break sa Matthew 12? By the way, di ba? Behold! Pag sinabing behold, tingnan nyo. Ganyan yan pag nakikita sa Bible, behold. Nila sinabing may servant, kilala nyo ba ang aking servant? Si Prince. Pag sinabing behold, tingnan nyo, pagmasdan nyo. Ano bang klase servant yan? Ito ang aking, pag sinabing uphold, pwedeng itinaas, o hindi hinayaang bumagsak. Ganun. Uphold. Then another, mind elect. Pinili. Sino kaya to? In whom my soul delighted. Ano yung delight? Natutuwa ka. Meron ba dito pag tinitingnan mo yung taong to, nakakatuwa. Nakakatuwa. Dahil ginagawa yung kalooban ng Diyos, nakakatuwa yung ganun, di ba? So sabihin ko na siya, si Jesus to. Walang iba. Nabi rin niya sa New Testament, di ba? My son on whom I delight. Ano yan? I am well pleased. Parang ganun din. And I have put my spirit upon him. So Jesus talaga yun, di ba? Sabi sa Bible, walang measure. Ibig sabihin, talagang binuhos. Kasi nga, Diyos din siya eh. Ano sabihin may spirit? Pag pareho kayo ng spirit, pareho kayo na iniisip, pareho din kayong talino. Lakas, spiritual. Well, ang gagawin daw nito servant na to? Well, ito lang naman, no? He shall bring forth judgment to the Gentiles. So medyo, actually, again, sa mga Hudyo na naman, hindi bago to sa Bible, pero yung iba parang bago sa kasi hindi nagbabasa ng Bible. At maraming mga preacher kanina, nakakita ko na naman to si Peter Tadchi. Ang ganda ng title eh. Panoorin ko kaya. Nasa 1 oras eh. Sige na nga, mag-break ako. Umpisa pa lang, ang title niya kasi parang Know God by Knowing Israel. Alam mo na agad, Judaizer na agad. Eh, tinignan ko mga ilang minutes lang, sabi ba naman, Zechariah 12! Ito ay Panginoon. End times daw yung Zechariah 12. Nalito tuloy ako. Pero actually, ganun talaga sa mga, kahit mga Baptist, mga, commentary. Kala mo, inaaral talaga Peter Tanji yun. Malamang hindi, kasi out of context eh.
Hindi naman end times yung Zechariah 12. Ang binasa nung commentary. Mga sinulat about the Bible, hindi Bible. Dinescribe lang daw yung Bible. Parang nagkamali sila. Paano kung nilagay sa kanila yun? Parang yung napag-aralan natin sa Judaizer nga. At ganun yan. May naglagay sa bibig nila nun. Mga komentary, inumpluensya. Kaya hindi na magkataon, ba't mayaman to? Siguro, hindi ko alam ha. E yun daw. Hindi ko nasabi yun. Ito nga kasi, alam mo pag ang Diyos si Jesus na naggagabay sa'yo, hindi mo iisipin yun. Kasi nga yung mga Hudyo ngayon sa Israel, hindi yun nanampalataya kay Jesus. Galit kay Jesus yun. Yung iba walang pakialam. Katamihan daw sa Israel ngayon. Kahit tingnan nyo sa research nyo. Yung iba nga niniwala may Diyos atheist. Sasabihin ganun. Ginagamit lang nila yung sa gera kasi ganun yung pang influence. Para pag sila sila yung suportahan ng mga syong-syong Kristiyano. Kasi people of God daw. Ganun po yan. Matindi ang laban ng paggera. Napakit ko na sa inyo dati, di ba? Nakita nyo na. Maluwag kasi ito. Napapalit na. Ayun. So, Israel. Ayan. Ano ko nasabi yun? Ayun, sa Gentiles. Bakit napunta yung Gentiles dyan? Kasi itong mga Israel, karamihan dyan talaga, kahit si Paul, pag inintindi mo sinasabi niya sa mga pinapaburan niya yung mga Hudyo Pero siya rin yung nagturo na hindi dapat. Pero yung loob niya, kasi nga, sanay silang mga Hudyo na paboran ang sarili nilang bayan. Doon sila na sinanay. At in a way, may pinanggagalingan din yun, pero yun nga, sablay. Kasi pag tinignan mo yung Old Testament, parang pinapaboran sila. Kaso, pag inaral mo, yung remnant pala yun. Yun ang malaking pagkakaiba na hindi tinuturo sa iba ngayon. Pag sinabing Israel, madaanan natin, hindi applicable to sa Israel doon, definitely. At kahit nung panahon nila, yung remnant na naman, yung mga totoong nananampalataya sa tunay na Diyos. Sana nasundan nyo yun, okay? So kaya sinabi dyan, mamaya babalikan nila naman yung Gentiles. Kaya sinabi dyan, he shall bring forth judgment to the Gentiles. So actually, dalawa yan Pwedeng paparusahan yung Gentiles, pero mamaya kasi, ang title pala natin, bago ako makalimutan. Title natin ngayong gabi ay ano nakalagay dyan? Till he have set judgment in the earth. Okay, till. Ibig sabihin, until. So, ano yung until? So, ibig sabihin, future pa, hanggang. So, kunwari, until January 1. Ano sabihin nun? Simula ngayon, hanggang January 1, ayun yung, pwedeng palugit. Yun nga. Yung enrollment, diba? Enrollment is yung aming APE hanggang November 30. Hanggang doon lang. So may tinutukoy siya dito. Ang ganda kasi nito pag naintindihan natin. Kaya binabagalan ko. Sinasabi, may pangako si Jesus may gagawin. At magtatapos yun pag ano daw? Sahin na nga natin. Ayun na, basta yung title natin namaya. Till he have set judgment in the earth. So, ibig sabihin, mangyayari yung iseset yung judgment sa mundo. So, yun nga, nakakit ka rin dito lang sa Gentiles. Dalawa yan. So, pwede silang pagpalain, pwede silang parusahan. Kasi judgment Alam nyo naman mag-judgment, di ba? Naparusahan, may nare-reward. Ganun yun. Okay, so tuloy lang natin. Again, sinong bida dito? Yung servant, Kasi hanggang ano to hanggang ilang hanggang 7. Siya yung bida, yung servant. Siya yung subject. Okay? So, pagbasdan daw, yung servant, elect, pinili, mahal ko siya, tuwan-tuwa ako sa kanya, yung spirito ko, nasa kanya rin, nilagay ko, Diyos na nagsasalita dito.
At ang gagawin niya, dito pa lang, bring forth judgment to the Gentiles. Okay, yung Gentiles, isipin nyo na lang na buong mundo yan except yung Hudyo. Okay? Pero ito yung nakakamangha. Kasi may dalawa ito, pag hinati mo yung Isaiah 42, mamaya ang tapang-tapang nito. Mamaya. Pero ngayon, at ito yung binanggit sa Matthew 12, ito daw yung kayang katangian niya. Yung servant na to, Jesus. Okay? Sabi dyan, he shall not cry. Ano yung cry? Eh, nag-cry si Jesus, di ba? Hindi siya hihiyaw. Dali lang, i-interpret natin. Naghumiyaw din si Jesus. Ano yung sabihin nito? Nor lift up, nor cause his voice to be heard in the streets. Anong klaseng tao yung hindi sumisigaw, walang tinataas, at yung kanyang boses hindi naririnig sa street? Sa ano lang, sa mga bata, sa mga anong klaseng tao yan? Medyo, tahimik, gentle eh. Hindi siya powerful, parang timid. Yan, tatanong pala niya sa mahihayin, sabi natin gano'n. Or unti-unti lang, hindi siya yung agresibo. Okay? Ano pa? Kaya nasabi ko yan, pag tinuloy mo rin yan, ito medyo, hindi naman talinhaga, no? Talinhaga talaga, sabi dyan. A bruised reed, ano yung reed? Parang ano daw to, parang tangkay, na hindi matibay. Okay? Eh, ano yung bruised? May sugat pa. So parang halaman na, alam mo na, inakita yung halaman ko dito, parang naakitan lagi ng pusa kasi. Eh, lagi na putol. Imagine nyo yung reed, Bruce Reed. Hindi daw niya yung puputulin, o hindi niya, ibig sabihin mahinhin, parang ganun eh. And a smoking flax, flax parang plant lang yan. Smoking flax, pag smoking, may apoy yun. Okay? Sabi diyan, he shall not quench. Pag sinabing quench, alisin yung apoy. So, ano sinasabi dito? Kapit lang kayo. Ito na, sinabi rin. He shall bring forth judgment unto the truth. Ibig sabihin po niya, may mga kahit saan pong lugar, alala ko yung mga, kasi po, alam nyo naman, yung mga sa corporate world, nalas na pag-usapan dyan yung anong klaseng ano ka ba. Nabanggit ko rin last time sa inyo, di ba? Tagtatay ka, ang dami mong responsibilidad. Matapang ka, at the same time, gentle ka. Pwede ba yun? Binabalance yun, hindi madali. Dapat stricto ka, pero medyo, gusto mo naman yung anak mo, walang laro, di ba? Hindi naman pwede yun. So sa office, ganun yan. Dapat stricto, pero excuse. Eh, dapat nagagawa yung dapat magawa, di ba? Wala ka namang puro bakasyon yung tao. So parang sinasabi dito, ito, yung pinapakitang part ni Jesus, yung characteristic niya, hindi siya masyadong, at ginawa niya po actually yun. Sa first coming, nung pumunta siya, anong klase ba siya? So sumisigaw din siya, di ba? Pero hindi niya in-enforce yung talagang authority niya. Nagagawin naman niya sa second coming niya. Dahil second coming niya, sabi sa Bible, he will rule with the rod of iron. Medyo talinhaga na naman yun, pero sabihin nun, pag rule with the rod of iron, pag ayaw mo, patay ka, hataw ka agad. Yun ang sabihin nun. Dapat ganun. So, merong sabi ng iba, kaya age of grace daw ngayon, which is medyo sablay yun, pero okay din eh, kasi sabihin, pinagbibigyan tayo. Pansin nyo ba yun? Hindi tayo yung tipong pipilitin niya. At hindi siya masyadong malupit. Yun yung ano dun eh. Yung term dun. Tama ba? Imagine nyo kung millennium ngayon, lahat ng bakla, patay yun. Hindi lang. Marami rin. Kasi kung anong role sa Old Testament, napatupad eh. Kasi naman talaga ang batas ng Diyos eh. Wala nang mali dyan eh.
So, kaya makikita natin dito, sa first many verses, ito yung nire-reflect ko yung ginawa ni Jesus sa first coming niya. Tuloy lang natin. Ito yung maganda. Ano na, sa title natin ulit, till they have set judgment in the earth. Ano yung goal? Ano yung mangyayari? I-set yung judgment. Kaya ano mangyayari before yun? Yan yung binabanggit natin kanina. So, obviously, may ginagawa siya pero hindi, yung iba hindi na-appreciate. Parang ganun gusto sabihin. Kasi nga, yung iba nahihinaan ba't di na lang kasi gawin ng Diyos na ganyan? Patayin niya agad si Satanas, wala na sakit, wala na. Di ba ganun, di ba? Naisip nyo rin yun, di ba? Na hindi nga ngayon, hindi nga ng diskarte niya. Inaayaan niya lang minsan. Parang yung lesson namin sa halahala. Ang dami nun, hinahayaan niya lang muna. Hinahayaan niya na yung tares, di ba? Will go with the wheat. And then yung iba nagloloko, later papatayin din naman yung Diyos eh. Ilalagay sa sempyano. So yun ang lesson doon. Anyway, ito yung gusto ko dito. He shall not fail. O siguradong panalo siya. So dito pa lang panalo na siya, lalo mamaya maganda to eh. Nor be discouraged. So lesson, tayo naglilingkod. Sino napagod na maglingkod dito? Siguro naman lahat eh. Iba nga, mag-attend pala, nakakapagod na, di ba? Naintindihan ko minsan, natabaho kayo, nagising pa kayo ng maaga Sunday, Thursday, gabi pa tayo. So yan pala, nakakapagod na, hindi ka pa masyado naglilingkod yan. Kaya ang ating example, si Jesus, so pag alam mong hindi siya mag-fail, supportahan mo siya. Tsaka ikaw din, hindi ka madi-discourage. Alam yung discourage, ay wala namang mangyayari dito eh. Pagod na ako, ako na. Si siya hindi siya magiging ganun, so dapat ganun din tayo. Kasi mangyayari ito yung rewarding sa bandang uli. Salamat ka, ligtas ka na. Yung rewards, sigurado yan. Hindi mo man makuha dito yan sa Pilipinas, sa mundo. Sa langit sigurado yan. Amen? Kasi yan, so hindi na siya mag-fail until He have set judgment on the earth. So yan ang madalas na tema sa Isaiah, di ba? Millennium reign. At mangyayari yun, si Jesus yung hari dito, literal. So napakaganda nun. Ngayon, sa palagay mo, di mo na yung picture na maganda yun, baka karnal ka. Kung di mo na intindihan. So maganda yun, okay, minsan may malupit na hindi mo siya malupit na masama eh. Malupit siya sa mali. Kung ayaw mo rin ng mali, di okay, dapat yun. Amen? So mangyayari, hindi siya not fail, nor be discouraged. Till have set judgment in the earth, and the isle shall wait for His law. Yung pangalawang part, the isle shall wait for His law, parang inulit lang yung set judgment in the earth. Parallel yan. Ganyan yung Bible eh. Yung earth, mundo, isles, ganun din yun, mga island sa mundo. Yung judgment, law, yun. Pero medyo magkakaiba, shall wait for His law. Ibig sabihin, naalala niyo yung last time natin sa wait. We're waiting on the Lord, yung term na yan. You're waiting on your leader. Ibig sabihin nung He shall wait for His law, siya na yung sinusunod. So at again, mangyayari po yun. Napagandang leader na matino, makapangyarihan, considerate din, talino din. Yun ang gusto natin. Okay, tuloy ko lang ha. The same God the Lord, He that created the heavens and stretched them out, He that spread forth the earth, and that which cometh out of it, He giveth bread unto the people upon it, and spirit to them that walk therein. So, inulit lang, dinescribe lang sino ba ang Diyos. Siya gumawa niyan lahat. So, bakit ganun? Madalas sinuulit ng Bible. Para makilala mo siya, para i-consider mo siya. Ibig sabihin, church lang masalita lang ng Diyos. Minsan, sinasabi niya kung sino siya para tayo, hindi tayo parang ewan na
Hindi mo alam yung pwede niyang gawin sa'yo, magkasala ka or something, or hindi mo rin alam yung pwedeng reward. Eh siya nga gumawa lahat eh. Dapat sakop agad yun lang, makapangyarihan to. Sabi lang dyan. I, the Lord, have called thee in righteousness. Siya na gumawa ng lahat, tinatawag kita maging righteous ka. At kung paano ko ginawa yun, righteous ako. Ang sasabi ng Diyos. And will hold thine hand and keep thee and give thee for a covenant of the people for a light of the Gentiles. So, sino yung light of the Gentiles? Yung John natin, di ba? John 9. John 1, 9 to 13. He, that was the true light. O sino yun? Si Jesus. So, talagang siya yung binigay eh. Siya yung nagliliwanag. So, tayo ganun din sa Matthew 5. Pero, si Jesus yung nagliliwanag sa atin. Then, nagliliwanag din sa ating ginagalawan. Kung pinag-iilaw natin siya, ganun dapat. Yan, to open the blind eyes. So ito literal nangyari no first coming ni Jesus. Di ba? Pinangako yan si Jesus daw yung blind makakita. Mamaya sabihin ulit yan eh. So both yan. Literal at spiritual or nakabalik tayo ng literal, figurative. Basta bihira naman yung blind eh. Mamaya ang daming blind. Nakikita nyo. So ano sinisimbolize ng mga blind? Yeah, katulad yan. Sinabi mo na, mag-aral ka. Tatalino ka na. So, wala ipasweldo mo later. Mahirap yan ngayon, pero hindi ko makita naman gano'n. Sarap maglaro eh. Kaya may mga bagay na pinapakita sa ating salita ng Diyos. Dahil sinano ko sa'yo, mag-pray ka lang, magbasa ka lang ng Bible eh. Kaya mo hindi ginagawa yun, hindi mo makita na makakabuti sa iyo. Para kang bulag. Basically. Amen? Kasi Jesus daw naparito para yung bulag makakita. So again, ginawa niya literally yun, pero applicable sa atin yun. May mga bagay na blindsided tayo. Narinig niyo ba yung blindsided? Ibig sabihin, magaling ka sa ibang bagay, pero sa ibang bagay, parang di mo nakikita. So dapat makita natin yun. At sa maraming illustration pa dito, pati mga parang nakakulong daw, anong dapat gawin sa nakakulong? Yung maganda, positive ha? Eh pag loko-loko, kulong na lang, di ba? Actually sa Bible, walang kulong eh. Yung salita ng Diyos, walang rules din na kinukulong. Siguro, panandalian. Yung place of refuge last Sunday, hindi prison ang tawag doon, okay? So may prison sa Bible, pero hindi yan ni-recommend. Okay, gusto ko lang ulitin to kasi para maano yung mabuksan din yung isipan natin minsan kasi yung prison ngayon, mas lalo nakakasira. Sinisira mo yung tao, yung buhay nila. So, hindi nakakabuti sa society. But anyway, yes, may mga taong sabi para ka nakakulong sa maraming bagay, kasalanan, katangahan, kunwari. Di ba? Parang pag nilalabanan mo talaga, hindi ka lang nag-pray, talagang inaaral mo at nag-preach ka ng katotohanan. Di ba? Pag nag-soul winning ka, parang yung pantao parang di makita yung obvious na, no? Di ba? Si Pope kasi, nag-comment na naman ako kasi nakakasar eh. Ay ba naman Pope? Siyempre mayaman yung Vatican, di ba? Totoo naman, demonyo na naman ako. Anyway, sabi ba naman nila, hindi na ako magpapagarbo ng mga Christmas na yan. Tama ba? Balitaan niyo ba yun? Hindi. Hindi sinusundan si Pope. Ewan ko, sabi ni Pope, hindi na ako magpapagalbo masyado. Sabi ba naman ng mga niya, oy, humble naman talaga ni Pope. Amen. Hindi na binodcast mo sa buong mundo. Sabi mo, humble ka. Plastic yun, hipokrito yun. Minsan di makita ng ibang tao yun eh. Kaya lang, long LCG, yung idol na lang ng mga Katoliko na naman.
Ba't ang hirap nilang makita na mali yun? Kasi parang bulag na kailangan gamutin. Palitan ng mata ko naman yan. Ang hirap, di ba? Kaya figuratively, yan ang pinaka-lesson dito. Si Jesus daw yung magpapakita sa amin. Yung bulag makakita dahil sa kanya. Okay? And then yung mga nakakulong, na again, ang kulong, ang hirap makalabas doon. Kaya nga kulungan yun. Bakal yun, sinisigurado nila hindi ka makakalabas doon. Pero siya, pinagpapalaya siya. Jesus, amen? So, ang ganda nito. And then, that sit in darkness out of the prison house. O, ganun din yun. Pag prison, di madilim doon. Hindi lagi, pero alam niyo yung maximum security. Hindi, yung ano? Isolation, ano? Yung pinakamatindi. Yung mababaliw ka doon kasi hindi walang ilaw. Kalimutan yung tawag. Hindi nakakalam ba nun? Yung talagang dinadaga ka na doon, wala ka nakikita. Ha? Bartolina ba yan? Sa English. Basta isolation sa isolation. Anyway, dungeon, yan eh. Biblical yun. Mayroon ngayon, nakalimutan ko basta. Solitary confinement, yan. Talagang mag-isa ka lang, wala kang makausap. So, ang tindi nun. So, imagine yung kasalanan or yung kondisyon ng tao na ganun, kinukumpara dun. Kaya ka daw palayain ni Jesus. Amen? Amen. Yun ang maganda doon, kaya hindi ko pwedeng... So, nag-aati tayo minsan, feeling na no. So, hirap na ako dito. Kasi ayaw mo rin sabihin, kasi mga... Pero kahit ano pa yan, pwede kang palayain. Again, yung mga special unbeliever yan. Okay? Kung naligtas ka, malaya ka ng marami sa maraming bagay. Anyway, may nabanggit pa dyan. Sabi dyan, I am the Lord. So, pag inuulit lang po yung I am the Lord, authority yan. Siya, maniwala ka, makapangyarihan ako. Kung ano yung problema mo, kung ano yung sinasabi niya dito, maniwala ka na. So, I am the Lord, that is my name, and my glory will I give to another. Ang sabihin ng glory, yung kanyang kaluwalhatian, hindi na dyan ibibigay. Iba nagbibigay ba ng kaluwalhatian? Minsan kunwari, ako ay, itong si Elon Musk, saka si Trump, bobula. Kasi ganun yan eh. Kahit yung mga ibang pastor daw, gano'n, pero... Ano sabi yung glory? Kunwari na lang ako'y napakagaling. Napakayaman ko. Mas napakatalino ko. Tapos si DM, hindi masyado. Kaya pag sinabi kong, alam nyo ba, napakatalino ng taong to. So binigay ko yung konting glory ko sa kanya. Nakita nyo ba yun? O kaya pwedeng pera yun, o pwedeng kasikatan. Kaso yung glory ng Diyos, pwede niya ibigay sa akin gusto niya, pero meron siyang glory na sa kanya lang. Natindihan niyo ba yun? Hindi niyo pwede i-share. Magiging creator niya. Magiging banal niya na pure, na banal. I-share naman niya, kaso hindi naman natin kaya. So yun sasabi dito, kaya neither my praise to graven images. So nakita natin ngayon. Ano yung pinagseselosan niya? Kasi marami kahit nung panahon ito, mamaya makabanggit na naman yung idols. Nung panahon ng tatatapos lang natin dumb idols, di ba? So ngayon, simula ngayon, sana umatin kayo lagi. Sino nakamiss nun? Sino absent nun? Dumb idols. So, hindi tayo natapos sa physical, di ba? So may mga idol din kayo sa buhay nyo. So every time na marinig nyo tong aral na tong idol, kung sabihin wala, hindi naman katoliko eh. Buti naman, pero yung mga idol ka pa rin. Ngayon, kaya pag may naisip ka minsan, tumatagal tayo, okay lang. Yun nga, mas pinapahalagan mo sa Diyos, pangarap mo sa buhay, asawa mo, anak mo, profession mo, ano na, mas tinataas mo sa Diyos. Ano nga, yung mga, alam niyo yung commandment ng Diyos na ang hirap minsan compromise, di ba? Katulad niya yung mag-attend na lang, ang dami pa dyan.
Paano pag doktor ka, di ba? Ikaw, di naman namimili ng ano mo eh. Schedule mo eh. So yan, so hindi raw sineshare ng Diyos yun. So, dapat malaman natin na ganun siya. Na hindi niya i-share yan. Natindihan niyo ba yun? Sabi, lalo ikaw, tingnan na, sumikat ka na sobra. Eh, loko-loko to si Kibuloy, di ba? Ayun, talagang, ito yun, no? Talagang literal na loko-loko. Kinuha niya yung glory ng Diyos. Eh, Jesus na siya yung appointed Son of God. Ayun yung medyo loko-loko na talaga yun. Pero, pwede natin gamitin illustration sa atin. Amen? Kunanin na lang na, laki ng church, ang laki mo magbigay kasi sa church eh. Kaya naman ganyan niya kasi dahil sa akin. Ang galing mo kumanta, ang galing mo mag-lead. Pag sinabing kinukuha mo yung glory, ibig sabihin, feeling mo lang yun, di ba? Ayan, lagi sinasabi basta na nga kaya naintindihan ko rin ngayon yun eh. Anyway, iwasan natin yung ganon. Ngayon, kay Jesus pa rin tayo. Hanggang matapos ko kay Jesus to eh. Behold, the former things are come to pass, and new things do I declare. Before they spring forth, I tell you of them. So, ang ganda nito kasi, sinasabi dyan, again, yung si Jesus, yung tinutukoy niya Jesus dyan. Kaya may sinasabi siyang parang former things are past, and new things I do declare. Kasi nga, pagdating ni Jesus, literally, first coming dito sa lupa, ang daming nabago. Okay? Kaya sinasabi niya, pag dumating siya, hindi literally ni-interpret ko lang kasi sinasabi daw nung Diyos na yung ibang bagay lilipas na. Kasi nga, dumating yung anak ng Diyos eh. May something na magbabago. Natindihan niyo ba yun? Pero sa kahit anong, ewan ko, ito yung kwento-kwento dahil sa Marikina daw. May pagkakatotoo naman eh. Nung nag-mayor daw dyan sikat na patay na. Bayani Fernando. So, totoo naman. Ganun po yan pag may mga galing na leader, pagbating, ang laki ng pagbabago mangyayari. Ay, lalo na si Jesus. Kaya nangyari talaga yun, ang galing nga ng mga historian eh. Kahit mga hindi Kristiyanong historian, sinabi nila, inamin nila. Pag inaaral mo yung history, ang bira nung before Jesus, i-obserbahan mo yung mga nangyayari sa mundo. Sige yung mga istorya, walang ginawa yung ano mangyayari sa mundo. May country dito, may ganyan, magsasakupan, lalakas, ganyan. Nung dumating si Jesus na iba yung course ng mundo. Hindi nila may tatanggi yung kahit din sila iniwala kay Jesus kasi history yun eh. Naging iba yung takbo kasi nga, na-impluensyahan ng pagkaturuan ng Panginoon. Okay, yun lang siya sabi dito. So again, significant si Jesus. Tuloy lang natin ito. Gusto ko sabihin sa inyo, no? Very famous, sa Psalms, lagi sinasabi, sing unto the Lord a new song. So may nasabi kasi dyan, may mga bagong darating na, gusto ba natin sa pagsamba natin parang laging luma-luma tayo? Hindi sinabing ano to hindi Hillsong to Hindi Hillsong to. Yung sabihin lang ng bago, at least, hymns pa rin, pero bago naman. Kasi pag ikaw umaapaw ng pagpupuri sa Diyos, lalo kung may talent ka talaga sa di ba? Kaya yung inyong practice, huwag laging yun, Lalo ngayon, meron ng recording. So kaya ganda, nakakabisado nyo. Pero bago ulit. Hindi bagong makabago. Ibig sabihin, bago ulit na kanta. Gusto ng Diyos yun, yung sinasabi dito. Ay kantahin nyo sa Diyos, para sa Diyos, yung bago naman. Kasi marami kang pwedeng kantahin at awitin at di kailangan magsawa. At pati nakikinig. Though actually, sa Bible daw, wala masyadong makinig ka sa music eh. Ang commandment madalas, ikaw yung kumanta. Amen? Amen. O simula sa kayo, pwede bang maasahan ko kayo? Alam ko bisa tinatamad kayo, pero sinabi niyo sa Bible, yung sacrifice of praise with your mouth, your lips. Sinabi sa Bible, sabihin talaga minsan na ang hirap. Kaya pag nasanay ka na, automatic na sa iya, pag mag-aawitan, hindi yung parang pinaipilitan ako, parang gano'n. Kasi again, paulit-ulit sa Bible. Kasi pag inaawitan mo siya, nabupuri siya. Ganun lang naman kasimple yun, di ba? Alam niyo yun. So pag mapurihan, napakasimple pa nga, pero I hope, naintindihan natin yun. And His praise from the end of the earth. Napansin nyo, pinasok niya bigla yun eh. Kasi importante yun para
Yung glory niya, andun na talaga eh. Pero pa tayo kasama, purihin natin siya, isa sa mga way, umawit. Okay? His praise from the end of the earth. Ye that go down to the sea and all that therein, in the isles and the inhabitants thereof. So basically lahat. Kahit saan ka pa, purihin siya. Let the wilderness and the cities thereof lift up their voice. Villages, so lift up, magpuri ulit. So hindi talaga compatible yung mahina eh. Iba sa inyo, gano'n si Peter, gano'n. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth is full. Lift up your voice. Sabihin, isa kayo magkakanta ka, sabi ko, wala. Pinapractice naman yun. When dapat gustuin mo muna, hindi yung ayaw mo. Lahat daw, magpuri, lakasan yung boses, villages that kida, kung sino man yung kida, di ko alam eh. Let the inhabitants of the rock sing. Yung inhabitants of the rock, maraming ano dyan, nakatira dyan. Let them shout from the top of the mountains, let them give glory unto the Lord and declare His place in the islands, praise. So basically, magpuri tayo sa Diyos. Ito na, simula 13 hanggang matapos. Pero Panginoon naman talagang excuse me po. Ang Panginoon na talagang bida dito. Pero tanong, sino the Lord? Well, pwede sabihin ng Diyos Ama, pero mapasin natin dito, kung sino binabanggit sa Kanya, again, kasi in-interpret natin ito sa New Testament din. Kailangan ng palitan to. Okay, kaya alam natin, si Jesus din to. Okay? Kasi alam natin Revelation, alam natin ibang ano. Kasi the Lord shall go forth as a mighty man. Kilala niyo ba si mighty man? Wala na ngayon yun eh. Nung bata kami, mayroon ganun eh. Mighty, mighty, mighty man. Kilala niyo? Ang lumalaki yung muscle bigla. Ano. Anyway, madalas sinabanggit yung malakas lang yan. Sinong malakas dito? Wala si Reyna. Nga, nakita niyo ba yung mga sa mga pinya, tumatalo na kung saan-saan. May ikot-ikot pa. Lakas no, malalakas yun. Lalo na, ang inaano nyo dito, yung mga pagsagera. Maramihan yan eh. Dapat matibay-tibay ka doon. Tapos may armor yung kalaban mo, anong nangyayari sa ano. Pag malakas ka, tatagos yun eh. Ang Diyos daw, ganon. He shall stir up jealousy like a man of war. Ito yung parang hirap intindi sa umpisa eh. Pero hindi mahirap to. Literal muna ah. Ano ba yung man of war? Yung talagang may paggera. Ano yung jealousy? Inggit. Ano? Selos. So itong taong to daw, actually ang Panginoon, He shall stir up jealousy like a man of war. So hindi mahirap intindihin to kasi alam nyo kahit sa gera, ayan ah. Siguro nakapanood nyo na yung konting mga pelikula, di ba? Anong ginagawa nila sa umpisa? So bago sila sumugod, kasi nga pag takot ka dyan, walang kwenta kasi patayan na yan eh. Oh. Dapat matapang ka, kaya ang ginagawa, may mga pep talk pa yan. This day! Ganun pa yan. Mga pelikula, di ba? Nga totoo yun eh. Kahit sa amin, pag gano'n, may... Ito ang gagawin natin next year. Dapat may gana. Lalo gera yan. Okay? So, pag ikaw daw yung malakas, ikaw yung leader, yan ang jealousy. Kasi nga ganito yan. Madalas naman pag nakikipag-gera, yan, Ukraine sa Russia, di ba? Kaya malakas ang loob ng Ukraine kasi nga aagaw sila ng ano eh. Patayin nyo kami, gano'n. Hindi na yan, tatapang eh. Hindi pwede yan. Kaya yung leader, ginagawa niyo, parang siya yung bibigay ng talk. Okay, ni-steer niya yung mga lalaban. Nakuha ba? So, ganun daw Diyos kasi nga, ganito nga yan, ha? Punta na rin tayo sa modern conflict.
Napansin niyo ba yung Russia? Kanya-kanyang propaganda po yan. Okay? So sa Russia daw, mga binabalita doon, ang galing talaga ng leader natin, supportahan natin to, lumaban tayo, ganyan yun. Kasi hindi lalaban niya kung hindi yan, hindi niya gusto lumaban. So ganun din yung West naman, kailangan manalo tayo, maglaban natin yung sovereignty ng Ukraine. So ganun din ang Diyos, ganun din actually tayo. Amen? Kaya ganun ginagawa ko sa inyo every time, di ba? Medyo tinatamad na kayo, soul winning, minsan gano'n. Napansin ko pa, tinatamad na to. Anong gagawin ko? Yun naman dapat mong gawin. Hindi mo pwede sabihin, ay, dapat mong gawin mo na. Oo, gawin mo na. Minsan, kailangan mong ay paglaban, gano'n, ikaw papakita mo, ikaw una excited. Amen? O ito, para sa mga lalaki, leadership to. Ganun ang Diyos. Pag binasa mo yung Bible, ganun din tayo dapat. Pag lang ito tinatamad yung iba, kailangan niya encouragement, kailangan turuan, hamunin. Kasi normal talaga, nangihina yan, wala na pag mga karnal, mga Facebook. Ito ang Diyos, ganun daw, i-steer sila. Ano pa? Ito na, oh. Kaya napanood nyo ba yung 300? Isa panoorin natin. Siyadong ghost yun. Pero, ganun nga na, 300 lang sila, ang daming kalaban. So, kaya in-encourage yung mga tao na, ahu! Ahu! Yung sagaw nila, sabi, laban! Kaya ito sabi, he shall cry. Sisigaw siya. Yay, roar! So, hindi lang basta sigaw, ano yung roar? Parang leon. So, again, ba't sinasabi sa atin? Kasi nga, ganyan ng Diyos, ganyan din tayo dapat. Paglaban na, hindi yung ikaw yung takot, ikaw yung leader eh. Sabi nga, shh! Hoy, may ano dito, may coronavirus. Sarado na kayo. Ganun yung ginawa sa atin eh. Sinitsitan lang, sinutsutan lang. Takot na. Paglaban, laban yan. Pag leader ka, kayo muna. Amen? Thank you mga lalaki. Nagpipreach kayo dito, di ba? Ikaw naman next Sunday, di ba? Parang ang takot, alamin mo yung totoo, sabihin mo, walang magreklamo dito dyan. Yun nga ano, doon nga pinapractice eh. Alam niyo po ba? Pati mo ka, makikita mo, nainiwala ka talaga sa sinasabi mo eh. Hindi madali yan. Pero, pag nainiwala ka talaga doon sa message, yun yun. Anyway, you shall cry, roar, talagang, laban na! Ganyan po yan, kahit nga sa basketball minsan, ganyan-ganyan, basketball lang yun. Pero kailangan din nila yun. Yung nakita ko, tense na tense din yung mga yan. Bola lang pinaglalaruan. Eh lalo pag naglalabang ka na, patay kong ay mamatay ako. Ganun talaga, sundalo ka eh. So pwede natin apply ito, ang ganda nito eh, sa atin, amen? Ano yung laban natin, mga Kristiyano? Yes, spiritual, soul winning, aral. O, nag-aaral ba kayo? Memory chapter? O, laban lang. Yan ang laban natin eh. Totoo lang. Yung Bible po, kinukurap na ngayon yan. Eh kung di mo inaalam, di mo binabasa, di mo naintindihan, kahit pa andyan yan, eh kung nasa cabinet mo lang, I have the word of God. Ganun pa eh. Alam mo ba yan? Tinabasa mo ba yan? Naglalaban mo, pinagtatanggol mo pag may maatake sa'yo, sa dyan. Di ba? Eh baka pa-quote ka pa ng quote kay dyan, MacArthur, kanino yan. Hindi yan King James. May masabi ka na sa Facebook. King James tayo lagi yun. Kung may tanong ka, magtanong ka. Pero pag hindi King James, hindi yan salita ng Diyos. Dami siya nakakachamba yan. Pero King James ka na. Anyway, yun na. He shall prevail against his enemy. Panalo na siya. So alam na natin. So, maganda doon yun. Alam na natin. So, gagawin natin. Kung tumataya, huwag kayo tataya ng Pero kung sakali lang, ano yan? Ending na. Kung alam mo na sino mananalo, naku, taya mo na lahat doon. Amen? Huwag sa basketball ulit, ha? Ginagamit ko lang. Kasi illustration naman talaga yun, eh. Bukas hindi natin nalalaman yan. Sweepstake, alam mo yung mananalo. Kalmal lang muna, pera lang muna. Ano gagawin mo?
tayaan mo lahat yun. O ngayon, sino man nanalo in the end? Jesus. Absent ka pa? Ano kaya si Jesus? Baka si Satanas. Ano mong ginagawa ni Satanas ngayon? Malakas din Oo, pero talo yun. So, tandaan niya, mga people, kung saan mo itataya yung buhay mo. Yung oras mo, yung pera mo. Tuloy ko lang, marami pa to eh. Actually, from here, puro medyo madali na, no? Dinidescribe, excuse me. Medyo talinaga pa rin to, pero yung isa lang yung sabihin nito. Okay? Matapang siya. Uubusin niya yung kalaban. Yun lang yung sabihin nun. I will make waste mountains and hills. Sabihin, ubos. What mountains and hills? Kasi minsan nakatira yung tao sa mga taas na lugar. Sabihin lang yung mga tao doon. Dry up all their herbs. Alam mo yung herbs? Ito yung mga halaman. So pag gusto mong sirain niya, parang yung huwag na. Yung mga herbs ako dyan, natuyo na eh. Masayang, di ba? So ganun daw gagawin sa kalaban niya. They'll make the rivers islands. So river, tubig yun eh, ba't magiging island? Again, talinhaga. So yung gagawin niya sa kalaban niya, talon-talo siya. I will dry up the pools. Naalala niyo, last week ata yan, no? Baliktad naman. Pag nag-bless siya, yung dry, magiging full of water. Ito naman, baliktad kasi kalaban siya, nilabanan siya. They'll bring the blind by a way that they knew not. Yung mga bulag daw, akakain niya sa hindi niya alam. So actually, sabihin ko na sa inyo kasi mga negative to, pero may positive dito kasama. Kasi ang tinutukoy niya ngayon dito, again, people of God, Jacob, Israel. Okay? So may parusa, pero may alalay din. I will bring the blind, I will lead them in paths that they have not known. I will make darkness light for them. Nakita nyo, medyo naging positive. Dadalhin sila sa ibang lugar na hindi nila alam. Tapos yung darkness, magiging light. And yung crooked things straight. Alam niyo yung mga bako-bako, gagawin yung diretso. Men, yung bakla, hindi naman diretso. Tawag sila sarili na queer, di ba? Wala tayo, straight tayo. Hindi na sila magiging straight. Yung mga reprobate, okay? These things will I do unto them and not forsake them. Yun. So yes, paparusahan sila, pero hindi sila iiwan. Bakit? Makita natin. They shall be turned back, they shall be greatly ashamed. So alam nyo, yung panahon nila, yung Israel talagang, lalo na before nung Babylon, idolater talaga as in. So again, idol na naman ang pansin natin. Pwede mo apply sa sarili mo. Kung meron ka dyang idols, bilang yung people, lagi mong excited ka. Mga people sa lamo, love life, yung talagang iba yung dating sa'yo pag yun ang usapan. Mga idols. Masabi niya, sisirain at ikaw daw mahihiya. Kaya matatapos lang ating damn idols, di ba? Ganun yun eh. Nakakahiya, sila yung dapat mahiya. Talagang mapapa. Ikaw pa naman, ganyan-ganyan ka. Wala yung aking props. Ano pa yan? Binibigyan mo ng oras. Nalagyan mo ng ginto. Bilinisin mo pa. Bali, wala naman pala yung tunay na Diyos andun. Ba't di siya sabahin mo? Bigyan mo ng oras, pakinggan mo. Yung idols, may bibig, hindi nakapagsalita. Ang Diyos ay panay ang salita. Hindi lang tayo nakikinig. Kaya mapapahiya sila bandang huli. Ano ba? Hear ye deaf and look ye blind, that ye may see. Ito, hinihimok yung bingi na makinig. So, sino sinasabi doon? Obviously, hindi yung physical na bingi. Wala ka pa. Tayo yun. Pag matigas-tigas ang puso mo, hindi ka nakikinig. Hindi mo tinitingnan yung dapat mo tingnan. Sino tama tingnan kanina? Verse 1, Behold, my servant. Si Jesus yung tingnan mo. Parang wala kang excuse kasi siya nga. Nahirapan, di ba? Hebrews 12. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Who, ano yun? Basahin nga natin. Napaganda nun eh.
who for the for the joy, kalimutan ko yung joy, yung ganda eh. Yung joy that was set before him, alam niya, kahit naghihirap siya ngayon, matutuwa siya later kasi pag naligtas na yung mga tao eh. Mahal niya yung mga tao. At maraming maliligtas. So, alam niya, naghihirap siya ngayon, pero dahil alam niya may maliligtas, masaya yun. Kaya yun ang nasa isip niya. So, lahat yan, dinispice niya, in-enjoy niya yung cross. Dapat ganun tayo. Ano ba ako? Lapit na ba tayo? Yan. Kaya, dali. Yan. So, they shall be turned back. They shall be greatly ashamed that trust in graven images, that say to molten images, ye are our God. So, ang galing ng Bible. Parang talagang pinapahiya ka. So, ikaw ngayon yan, ha? Again, ha? Ano yung idol mo? Idol mo. Mapapahiya ka. Alisin mo na yan. Men. At makinig daw, and then dito tayo pala, no? Who is blind, but my servant. So, ang galing na naman. Ibig sabihin, binigyan niya ng, dinescribe niya kung gaano ka kawawa yung blind, tsaka yung ano. Then later, sabihin niya, sino ba to? Eh di yung tagapaglingkod ko, hindi yung kanina si Jesus, ha? Tayo yun. Or deaf, as my message that I sent. Who is blind as he that is perfect, and blind as the Lord's servant. Sino? Seeing many things. Sa kanino mo binigay yung blessing sa mga Kristiyano, di ba? Yung Bible mo. Kaso, sabi, nakikita mo pero hindi mo pinagmamasdan. Sabi nga nila, iba yung tinitingnan sa tinititigan. Alam niyo ba yung mga bata? Alam niyo yung sabihin ng kahulugan doon? Iba yung tinitingnan sa tinititigan. Tama naman. Eh, parehong tiningnan niyo, pero iba yung tinititigan, di ba? Kasi nakafocus ka doon. Minsan, salita daw ng Diyos, tinitingnan mo, hindi masyadong halaga sa'yo. Kaya kailangan ka pang tulungan. And then, opening the ears, but they hear it not. Familiar yan, di ba, sa mga Hudyo nga. The Lord is well pleased for His righteousness' sake. He will magnify the law and make it honorable. Eh, ba't sumingit naman yun? Kasi nga, ini-encourage tayo ng Diyos na tingnan natin yung kanyang salita. Ito'y mabuti. Pag magnify, lalo niyang pinapakita sa atin gaano kabuti yun. Amen? Again, hindi natin sinasamba yung Bible. Ha? Ito nga, sira-sira na nga. Yung laman. Kasi yung salita ng Diyos, si Jesus yun. So yan, sinasamba natin. So dapat ganun ang tingin natin sa salita ng Diyos. Dito sinabi siya, medyo huli kasi yung clue niya, no? Sino nga itong mga tao sinasabi niya? But this is a people robbed and spoiled. Alam niyo, robbed, ninakawan. Spoiled, ninakawan. They are all of them snared in holes. Natrap pa. Sino nga itong mga taong to? And they are hid in prison houses. Oh, nabanggit ka rin ng prison. Papakawalan ni Jesus. Pero itong mga taong to daw, parang nakulong. They are a prey. Alam yung prey, parang biktima. And none delivered for a spoil, none saith restore. Ang hirap ng gano'n. Sabihin, parang kawilan lang, nakauwi pala si, kung sino man, Jane Velasquez ba? Indonesia, Mary Jane, kung sino man yun. Sabi naman ng mga comment, ang dami-dami namamatay na Pilipino. But anyway, kung sino man yun, siguro inosente talaga. Salamat din. Amen? Ang gusto sabihin doon, paano kung walang nagmalasakit? Ay, may ano na pagbintangan doon ng Pilipina, bata pa. Siguro napagbintangan kasi ang ginagawa talaga dyan, no? Ang nagdadala ng drugs minsan, yung mga ganyan, walang alam-alam. Ilalagay sa bag, ganyan. O iba alam din. Imagine mo, wala nagmalasakit doon, no? Bahala ka na mamatay. Nilalarawan tayo ito, parang tayo minsan, parang tayong ganun. Kawawa yung ating kalagayan. Natindihan niyo ba? Nanakawa, wala na nagsabi, uy, balik nyo!
ano ninanakaw sa atin bilang mga Kristyano? Liangit naman ako. Pero marami pang pwedeng nakawin sa iyo eh. Naalala ko na lang talaga yung mga Hudyo. Alam niyo yung glory na dapat meron tayo, hinanakaw ng mga Hudyo ngayon. Oh, sasabi nila kami, ang people of God, well, hindi according to the Bible. Ngayon, si Peter Tanchi ka, nagbabasa lang ng komentary. Yun, sasabihin mo. Pati yung si Scudder, ganun yung mga ano talaga eh. Alam niyo ba nangyayari sa Israel ngayon? May gera doon, di ba? Ginagamit nila yung para yung mga, especially Amerikano kasi may pera eh. Para mag-donate pa na mag-donate doon. Ganun po yan. So para tayo ninanakawan ngayon, na yung dapat simpatsya ng mga Diyos sa atin din, kapwa natin Kristiyano, ba't sa Hudyo na upunta? Mayroong nagnanakaw, minsan di natin alam. Kaya inaalam dapat natin. Anyway, whom among you will give ear to this? So nag-aano siya sa atin, dinidescribe niya kung gaano kawawa itong mga tao to. Sino makikinig? Sino tutulong? Tutulong ka ba? May dinidescribe dito, kawawang kawawa. Parang kawawa wala eh. Tutulong ka ba? Sana oo, yun nga yung panawagan dito eh. Again, di ka makakatulong, hindi mo kaya tumulong. Kaya natin sabi, pag soul winning, kawawa sa impyerno yan. Magpagaling ka muna soul winning. Magpakabanal ka muna. Magpatalino ka muna. Mahalin mo salita ng Diyos. Later, makakatulong ka. Okay? O, sino makikinig dito? Sabi, who will hearken and hear for the time to come? Who gave Jacob for a spoil? So, malinaw na kung sino yung sinasabi kanina, na Jacob, Israel. Okay yan? So, again, ang application sa ating New Testament, mga Kristiyano yun. Pero, medyo negative to, sabi yan, did not the Lord? So, tinatanong niya, sino ba, ba't ba nanakawan to si Jacob tsaka sa Israel? Sinong gumawa niyan? Di ba ang Diyos din? Hindi masama ang Diyos. Binabalik niya yung katotohanan kasi tayo, kahit may idol ka ngayon, pinarusahan ka ng Diyos, sino may kasalanan? E di ikaw. Amen? Kaya pa, Sandra. Laban. Kaya sumasigaw na nga ako eh. Ay, the last verse na. Nakinig na. Therefore, he hath poured upon him the fury of his anger. Yes. Ay, sorry. May wala. Ayan, did not the Lord? He against whom we have sinned. So, linaw nito actually, pinapakini-review ko to. Hindi ganun ka nire-reveal nung una eh. So, malinaw na kayo si Jacob, Israel yan. Tapos sabi niya, we. So, di si Isaiah yan, tsaka yung kanyang mga kababayan. Again, application sa atin yan ay mga Kristiyano. So, bakit ka pinahirapan? Bakit tayo pinahirapan sa kasi kasalanan? Tanggapin mo yon at dapat matuto ka. Sabi niya, for they would not walk in His way sa Tagalog. Kasi naman ayaw mong lakaran yung kanyang kaparaanan. Kasalanan yung sinabi niya, ganito, ayaw mo. Neither were they obedient unto His law. Ganun din. Ayaw mong lakaran to, hindi ka rin sumusunod. Anong gagawin sa'yo ng Diyos? Ito ang gagawin sa'yo, sabi yan. Therefore, bakit daw hindi sila sumunod? Kaya nga, ibinuhos sa kanyang galit ng aking galit. Ano ba? Fury of His anger. Parang galit yun eh. Ako sa sakit ko ito, parang naisip ko rin minsan, Lord, anong ginawa ko? Malamang, ganun din, no? Kaya patawanan ng Panginoon. Hirap. Ganun talaga, pag tanggapin mo, mag-isip ka, hindi yung, wala naman dyan eh. Naalala ko si Job tuloy. So, wala naman siyang wickedness si Job, no? Pero still meron. Okay. Kita na, tatapos na tayo. And the strength of battle. So, anong ginawa sa kanya? Dahil ayaw makinig. Hindi ka sumusunod. Pinarusahan ka ng kanyang galit. Strength of battle. Ganun din yun. Mga pagsubok sa buhay. Laging nasabi sa inyo, di ba? Specifically sa Proverbs. Ano yung dinescribe sa Proverbs na parang armed man daw?
Poverty, 2 beses, 3 beses. Minsan kaya tayo mahirap. Minsan, ano yan, minsan mga minaano na rin natin. Pero minsan din, tayo din. Yan ang totoo. Kasi, sabi sa Bible, in all labor there is profit. Masipag ka, kahit ano ka, taga-kolekta ka ng basura, gawin mo yun araw-araw, bilisan mo pa, galingan mo pa. Kahit nga lang yung mga tagalinis, mga paraan ka, ay, gawa-gawa ng sasakyan. Ay, dumi-dumi naman ito eh. Subukan mong galingan, pag nakilala ka, yung mga, pagawa ng sakyan, may sakyan, may pera yan eh. Bigyan ka ng ano, hahanap-hanapin ka pa niyan. Nagugupit. Ako, pag maganda yung gupit, binibigyan ko ng ano kasi nga, napakahirap maggupit. Siya, gano'n lang, gupit lang ng gupit. Ma-appreciate ka. Hindi mo appreciate. Wow! Minsan, gusto ko rin magbigay ng gano'n sa restaurant. Pero hindi ako nasanay eh. Pero kumain nga kami last time, talagang wala pang panlasa dahil may sakit ako, di ba? Pero sarap pa rin. Sabi parang gusto magpasalamat. Ba't ka nabanggit yun? Kasi nga, yung maalala ko bakit. Ayun, so magsipag ka lang. Yun, magsipag ka na sa pahirap na. Kahit anong ginagawa mo daw. Nakakita na ba yung masipag na walang pinag-aralan pero mapera? Tandaan nyo to kasi bata pa kayo. Kaya kayo pinag-aaral namin kayo. Pero kung sakali daw, nabanggit kayo kay Kuya John eh. Totoo to, sabi nila, so kahit wala ka pinag-aralan, again, mga bata, mag-aaral kayo ha. Pero sakali daw may pag-asa pa rin sa sales. Eh, totoo yun eh. Basta masipag ka. Kasi wala kang benta, wala kang kita. Kayo mag-aaral kayo, okay? Kasi mas marami na kayo magiging options. Okay, but anyway. Asa na ako? Ayun, sa ano pa lang. So, may pag-asa tayo kung masipag ka. Kaya gusto ko lang sabihin doon is, kaya naman sila nasa kanilang kalagayan dahil sa kasalanan din nila. And it hath set him on fire round about, yet he knew niya. So, sabi lang, alam niyo nangyari sa Israel, di ba? Talagang pinalibutan sila ng kalaban. Ay, alam nila yung anong kay Hezekiah tayo. Alam niyo kwento, di ba? Righteous siya, humingi siya sa Diyos kasi wala siyang lalaban na napakalaki ng army ng kalaban niya. Malay ba niyang pinag-initan siya? Kanino kaya hihingi ng tulong? Humingi ng tulong sa Diyos, patay yung kalaban niya. Okay, kaya sabi dito, ito problema. Nung pinaparusahan sila, dapat natuto na sila. Ganon din tayo. Pag napahiya ka, siguro may ginawa kong mali, huwag mo nang ulitin. Amen? Kaya tayo, inaalalayan din natin yung mga napahiya minsan. Bati ng buhay yan, sa Bible din yan eh. Hindi ka naman gustong pahiya lang dahil wala lang. Gusto kong mamahiya ngayon. Hindi naman eh. Matuto ka na kasi itong sabi din sa Jacob tsaka sa Israel. Tingnan nyo ha. Pinalibutan na siya ng problema ng fire, ibig sabihin problema tsaka ng battle. Yet he knew not. Hindi niya pa nalaman na pinaparamdam na sa kanya ng Diyos, pinaparusahan na siya. And it burned him. So nasaktan na siya ha. Pero, yet he laid it not to heart. So medyo pangit no. Pag sinabi laid to heart, ay, pinaparusahan ako ng Diyos, dapat matakot ako, tumalima na ako, no? Tumalikod na ako sa kasalanan, tumalima na ako sa Kanya, maglingkod na ako sa Kanya, hanapin ko siya. May mga klase ng tao, ayaw ng ganun. So obviously, huwag tayong ganun. Anong title natin? So medyo actually, sorry, talagang malalim tayo ngayon, malawak. Ayun talaga eh. Kaya ito lang ano ko sa inyo. Balik tayo dito. Saan na ba yun? Verse 4. Nakita niyo yung ginagawa niya. Ulitin ko lang ha. Nung una, dinidescribe si Jesus parang gentle.
hindi siya masyadong agresibo ba. Later, magiging agresibo siya. Ang sabi, siguradong mananalo siya. So, habang wala pa tayo dito, nandito pa lang tayo, anong kailangan mong gawin? Kasi sabi na, mangyayari yan. Mangyayari yan. He will set judgment in the earth. So, again, alam yung judgment, parusa sa mga dapat parusahan, reward para sa mga reward. Anong gagawin natin ngayon? Magiging parang Israel ba tayo? Tigas ng ulo. Magiging ganun ba tayo? Na kailangan every Sunday, grabe yung paycheck. Pag hindi, okay ka ngayon. Mamaya, next week, next, mawala na. So yun nga, kaya po, pabaho talaga ng pastor yan. Pero again, isa-isahin mo na. Yung late-late lang na yan, tamad-tamad. Alis-alisin mo na. Kahit mga unbeliever nga, alam nila yon eh. Paano pa tayo uusad sa mas malalim na paglilingkod sa Diyos, yung mga bagay na kahit unbeliever alam eh. Hindi natin maalis sa sistema natin. So, alisin na natin. Amen? Sinungaling. Masyado ng obvious yan. Huwag kayo mga pahamak ako. Bahala ka mapahamak. Siguro dapat ka mapahamak. Yan ang sinungaling. Magiging sistema mo yan. Maging false teacher ka pa, may arkibuloy ka pa. Hindi, extreme na yun, pero nakuha ba? Till is set judgment in the earth. So, habang sigurado yung mangyayari yun ngayon, gawin natin dapat natin gawin. Iwasan yung dapat natin iwasan. Huwag tayo matigas ang ulo. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa iyong salita. We pray na kayo po'y pala sa message, Panginoon. Magamat may mga adlang. Kaya po magpagaling sa akin, Panginoon. Noong nakakaraos naman, I pray na kayo pong bigyan biyaya. Bawat isa, Panginoon, patuloy kami, hindi madali. Ang klase minsan ng atake ng kaaway, minsan hindi namin mamalayan. Iba sa amin, ramdam na ramdam, nanghihina. Iba naman, nag-doubt siguro. Iba naman ay andun sa panahon na talagang nausubok din. Salamat sa mga nagpapatuloy, nagpapalakas, nagsisikap, Panginoon, na ito pa rin ang yung kalooban, Panginoon, na minsan simple lang na mag-church. Ultimately, soul winning, mga iba nakabawasan soul winning. Ewan ko, nung pinapalit, patawaran niyo po kayo, Panginoon. Ako na yung message ngayon, na di na kayo gumaya sa mga kitang-kita naman ng mga kapabayaan ng Israel at later sila naparusahan. So, kung gumaya doon, Panginoon, nawa, target namin sa aming buhay, rewards. Dahil judgment, pag sinabing judgment, may paparusahan, may papalain, may reward, may hindi masyado. Targetin namin kami po yung nasa magandang kalagayan dahil sa aming pag-isikap, pagkatatapat, magiging totoo sa inyo, Panginoon. Again, extend your blessing sa amin, grace. Ay kailangan po talaga namin, ang mga bata, sa inyong lingkod din. Napatawarin niyo po ang bawat isa sa aming mga maraming kasalanan, Panginoon. Yung mga nahihirapan kaming gawin, mga simpleng bagay, attend, pray. Ating salita, Panginoon. Tawarin niyo kami, Lord. Tulungan. Kung iba pa kami kahinaan, Panginoon, tulungan niyo rin po kami, Lord. Sa inyong salita naman ang sagot. Kailangan, pwedeng humingi ng tulong, pwedeng sa ibang tao, sa mga ibang Kristiyano, sa inyo. Directly, pwede. Kailangan po, Lord, again, we pray. Bawat isa kayo pong magpala sa aming mga upcoming activity na maging pagpapala din. Bawat isa sa amin, Panginoon, preserve niyo aming lakas, kalakasan at kalusugan, kalagayan din po sa paglilingkod. Kailangan po, Lord, kayo natin. In Jesus' name we pray. Amen.